After Rainbow, what happened next? Nawala na akong pera. Wala na akong maihulog sa kondo nun. Dumating sa point na 6 na buwan na akong hindi nakakahulog. Palalayasin na ako. Napakaswerte ko talaga. Kung meron sigurong paborito ang Diyos, isa ako dun. Masasabi ko, isa talaga ako dun. Bakit ka mo? Nung nawala na yung lahat na yan, may dumating naman sa akin na employment opportunity. Nakilala ko yung boss ko, si Boss Ian. Sabi sa akin ni Boss Ian, Raymond, magaling ka dito ka sa akin magtrabaho. So, I humble myself. O, kahit may negosyo kang naging successful, failure pa rin yan. Ang dulo, trabaho ako ulit. Trabaho ko as sales ng isang direct selling company. So, nung nagbebenta ako doon, nakitaan niya ako ng potential. In a span of 3 months, more than 10 million yung benta ko ng sabon. Gulat na gulat siya. Raymond, paano mo nagagawa makapagbenta ng sabon? Nag-aaral na ako ng e-commerce noon. Nag-aaral na ako ng benta-benta online noon. So, nabenta ko yung mga produkto nila. Pinatawag ako ngayon ni boss, ginawa akong top management. So, pagdating doon sa top management, dahil close na kami ni boss, yun, minimentoran niya na ako. Halos gabi-gabi yun. Sa bahay nila, sa Forbes. Doon ko rin na-experience na nung December 2018, na magkaroon ng pinakamalaking bonus. Di ba, natatandaan mo, Coach, di ba hindi na ako nakakabayad ng kondo? Yeah. Si mentor, boss ko, noong December, binigyan niya ako ng 500,000 pesos cash as bonus. Nakabayad ako ng kondo ko. Iyak ako ng iyak nung pag-uwi ko. Sabi ko, grabe, kung kailan hirap na hirap ako, tsaka ka naman nagpadala ng pambayad. Imagine mo, hindi ko na ine-expect. Kala ko mapapalayas na lang kami doon. Nabayaran ko yung kondo. But, ilang buwan lang after nun, umalis ako, nag-resign ako sa company. Mas pinili ko na siguro, kaya ko na siguro magnegosyo. At ang nakakatuwa dun sa mentor ko na yon, sabi niya, okay yan Raymond, magsolo ka na. Gusto ko yumaman ka, gusto ko pag nagkita tayo, successful ka na rin. Ganun ang nangyari sa akin. Ang isang tunay na mentor ay hindi na-insecure kung mas lalo pang nagiging matagumpay at mas magaling yung tinuturuan niya. Yun, isa pa yun, Coach. Sa talagang blines niya ako. Gusto niya akong umasenso, gusto niya akong yumaman. Then afterwards, ayun, nag-resign ako. Back to zero ka ulit, technically. Yes, back to zero ako. Tapos, yung kondo kasi nagbi-bleed, binenta ko. So, binenta ko yung kondo ng 700,000. Nabenta ko naman siya. Although, luging na ako doon. Pero okay lang. At least ang importante, makapag-umpisa lang ulit ako sa buhay. So, nung nabenta ko yung kondo, nag-attempt ulit ako magnegosyo. Nagbenta ako ng sarili ko na. Skincare yung kay Labos. Nagbenta rin ako ng skincare. So, una, kumita. Kumita naman ako doon siguro mga roughly mga 300 to 500,000. Nasa mga ganong amount. Nagbenta ako nun yung Pibo Blooming Jelly Mask. So, bumenta kami ng 10,000 pieces. Afterwards, humina na yung benta. So, hindi ko na nabenta yung ibang produkto. Pero hindi naman ako nalugi. So, kumita na ako. Ayan So, hindi na ako nalugi. Then, afterwards, nakakita naman ako ng opportunity sa aesthetic clinic. Nakita ko maganda yung potential ng negosyo. Nagtayo din ako ng sarili ko. So, nanggaya ako. Kaya ako, sinasabi ko, okay lang manggaya ng negosyo, basta i-improve mo. So, ginaya ko yung negosyo. Ayun, so, kumita na ako. Doon na yung umpisa. Unti-unti, yan. Kumikita na ako. Anong taon yun? 2020 and 21. Nagbukas ako ng aesthetic clinic. Paano yun? Kasi pandemic, di ba bawal, yung physical, Teka lang, coach, may nakalimutan pala ako. Ito pala yon. Pagkatapos nung yung maiksing ko dun sa aesthetic clinic, nagkaroon pala ako ng sarili kong kumpanya. Ano? Yun yung pinakamalaki kong kinita. Ano? Etong kumpanya na to, nung pandemic, kami ho ang nagpauso ng negosyo sa loob ng bahay na magtitinda ka ng milk tea. Oh. So, bebenta namin yung logo, bebenta namin yung konsepto ng negosyo. Ang ipa-franchise mo sa amin, technically, yung intellectual rights nung mga ginagawa namin. Plus, tutulungan ka pa namin how to sell it online through franchising. Umabot po ng 800 yan. So in other words, ikaw ang supplier. Yes. Bilang supplier, saka ikaw syempre lahat, kung umorder kahit na 5%, 10%, malaking Yes. volume yun. Malaking volume. So doon ka talaga kumita. Pero yung kumpanya na yun kasi, may mga business partner ako doon. Hindi kami nagkasundo, especially nung papatapos na yung pandemic, because I've been working hard to establish, to build the company, and yet hindi ko nakikitaan ng support yung mga kapartner ko. Kaya doon sa mga may business partner dyan, kung hindi na ninyo nakikita na mag-grow kayo doon sa partnership ninyo, you do not end the friendship, but you can end the partnership. Uy, alam niyo, ito lang, malalim yung sinabi niya. Mas maganda na kayo ay maghiwalay bilang partners, pero hindi masisira ang inyong relasyon bilang kaibigan. Yes. So pagkatapos noon, aesthetic clinic,
paano nag-umpisa na ang Boss RDR sa online? Yan. So, nung nag-resign ako doon, so kasama ko na lang si Wendy. Yon. So, dalawa na lang kami. Employee ko siya dati. Sabi ko, likat tayo kumpanya. Kasi buong pandemic, siya kasama ko. Hindi ako iniwan eh. Mahal na mahal din ako ng tao na eh. Sabi ko, ibang klase itong tao na to. So, sabi ko, worthy itong tulungan. So, yun. Nagtayo kami ng business. Yun na yung RDR Business Solution. Ito na yun. So, paano siya nag-umpisa? Di ba? Siyempre, gumagawa ka ng content. Naalala mo ba yun? Actually, ito ang start ng content namin. Hindi talaga ako ang gagawa ng content. Meron kaming artista na kasama namin dito sa bahay at business partner ko rin dati. Tinayuan ko siya ng studio para maging content creator siya. Is natapos na yung studio. Nakapag-interview naman siya. Na-monetize naman yung YouTube niya. Ang naging problema, hindi naging consistent. Oh. Biglang wala na ngayong use yung studio. Sabi ko, patay. Ano kaya magandang gawin? Tinatanong ko sarili ko, may manonood kaya sa akin pag gumawa ako ng content? Sabi ko, bahala na. Ang ginawa ko noon, dahil hindi ko alam ang content, nag-live streaming muna kami. Talagang effective. Una pa lang. Daming nanonood, coach. 2. Akala ko maraming manonood. Pero ako, sige lang salita, sige lang ang project sa camera, sige lang ang basta. Kaya mo, kahit walang manonood, okay lang yan. Live stream ka pa rin. So, anong nangyari sa akin noon, coach? Ito yung maganda. Cut ng editor ko yung video. So, kumbaga, yung 2 oras na live stream, gumawa siya ng maraming content. Nilinis niya. Walang sound design, raw. Salita ko lang. Talking head. Iner namin yung okay lang mangopya, okay lang manggaya. Nag-trending, daming views. 2 milyon isang araw. Sumunod na video, apply ulit namin, same technique. Hindi nag-up, pero nag-views. Sumunod, nag-trending. Sumunod, nag-trending. Hanggang sa diretso na yung malalaking views, talking head lang yon. Dumami na, eto na, nakaramdam na kami. From 1,000 followers, naging 5,000 followers. After a week, nagulat kami, 10,000 followers na. After a few days, naging 15,000, naging 20,000. Dumami na dumami. May community na nabubuo. Ang ginawa ko, mag-Zoom meeting tayo, free, for 21 days. Wala silang babayaran kahit piso. Ituturo ko sa inyo ang sikreto kung paano maging successful sa buhay. So siguro naman, may lisensya na ako para magturo. Kasi nagsasucceed na yung ginagawa ko eh. Tama. So lahat ng failure ko ng mga nakaraan, kinorek ko na. Tama. Lahat ng pagkakamali ko, pagiging bulagsak ko sa pera, pagiging hindi ko inaayos yung operations ko, hindi ko inaayos yung logistics ko, hindi ko inaayos yung finance ko. Nung nagnegosyo na ako ngayon, inayos ko na lahat. So nung dahil naayos na lahat, pati handling ng tao, naayos na lahat, yun yung sinishare ko ngayon sa social media. Kaya tatanungin niyo ako, bakit kayo makikinig kay Boss RDR? Galing po yan sa life experiences ko, sa sobrang dami kong failure na pinagdaanan sa buhay ko. Na naayos ko yun in a very hard way, na kailangan kong pagdaanan lahat ng mga trial and error sa buhay. Ito yung masarap na pakiramdam. Nagkapera kami malaki. Ipon. Nagkapera malaki. Ipon. Nagkapera malaki. Ipon. Nagkapera malaki. Ipon. Hindi ako naglalabas. Anong ginawa ko? Gasto sa production. Ano kailangan? Office? Tayo office. Ano kailangan? Computer? Bili computer. Ano kailangan? Camera? Bili camera. In-improve ko na lahat. Kasi ang sabi ko, kung ang basihan ng mga tao sa coach or mentor na pakikinggan nila is dapat successful, dapat sa background pa lang success na kagad na nakikita. So ngayon, ang nangyari nun, hanggang sa nagkaroon ako ng podcast, ng RDR Talks, hanggang sa naging brand accelerator na ako ngayon. So yun na yung nangyayari sa akin ngayon. Fast forward ko na lang. So kumbaga, 2021, trabaho, pukpukan, araw-araw, walang tulugan, gawa tayo ng content, gawa tayo ng show, gawa tayo para sa mga negosyante, mag-help tayo ng community. Pagdating sa community, free. Paano ka kumikita kung laging libre ginagawa mo? Ito ang process. Magbigay ka ng sobrang laking value sa mga tao. Sobrang laki, bigay mo lahat. Maniwala ka sa akin, kung tamang tao yan, tinulungan mo, babalik sa'yo yan. Boss RDR, paano kita tutulungan? Boss RDR, paano ko makaka-add ng value sa'yo? Boss RDR, ano pa pwede kong ibigay sa'yo? Bottom line of the story is, paano kayo maman? Simple lang. Kapag marami kang taong tinutulungan, papagyayamanin ka ng Diyos. Guys, ito lang importante to, no? Siguro, as we wrap up this episode of ours, yung sinabi kanina ni Boss RDR na mahalaga na sana wag nating palagpasin. Nung siya ay kumikita, ipon. Kita, ipon. Kita, ipon. Pero ano ginawa sa ipon? Hindi lang inimbak. Binalik sa negosyo. Bumili na equipment. Pinaganda ang set. Kaya kailangan po natin matutunan yan. Pag kayo ay kumikita, mag-ipon ka, magtabi. Anong gagawin mo?
ibalik mo sa negosyo. Huwag mo ipan-travel. Huwag mo ibili ng mga gusto mo sa buhay. Unahin mo muna, palaguin mo negosyo. Pag lumako na yung negosyo, doon ka pumitas. At pangalawa, yung nga sinasabi, kung ikaw ay nakikinig at nanonood ngayon, gusto mo talagang magkaroon ng matagumpay na negosyo. Ang layunin ng negosyo, yes, para kumita, para mabayaran na expenses. Pero kung ang talagang pinangahangarin mo, ang business model mo, it's all about helping other people to solve their problems. Kung ang pangarap mo talaga, gusto mo lumaki ang negosyo mo, ang dapat hanapin mo is just help enough other people to get what they want. And you will also get what you want in life. RDR, bilang pangwakas, siguro, ano maipapayo mo sa mga taong nawawalan ng pag-asa? Para sa mga talon na bigo, para sa mga nawawalan ng pag-asa, para sa mga taong pinanghihinaan na ng loob, at para sa mga taong tinalikuran na ng mga mahal nila sa buhay. Ito lagi ninyong tatandaan. As long as humihinga ka, pakikinggan mo tong payo ko. Simple lang. Kaya ka pa binigyan ng hininga, kaya ka pa binigyan ng buhay. May mga nakahandang magagandang bagay sa iyo. Ipapaling mo lang yung paningin ng mata mo sa ibang direksyon. Kasi wala na tayong magagawa eh. Nandyan na yung problema, nandyan na yung mga hirap, nandyan na yung mga pagsubok. Nandito yan. Pero ipaling mo ng konti, mag-iiba na yung pananaw mo. Ano yung makikita mo? Panibagong bukas, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon at oportunidad ito para ipagpatuloy ko ang aking buhay.